babaero tricks para maghabol ang isang babae. So yon, which is isisiwalat ko sa inyo bilang isang lalaki kung ano yung mga tricks na ipinaggagawa namin or mga teknik para maghabol yung isang babae. Kasi pagdating sa mga kababaihan, karamihan ay hindi nila alam kung ano yung pinakamotibo ng isang lalaki. Kasi sa pagpapakitang gilas or sa panliligaw ng isang lalaki ay hindi mo talaga ito malalaman kung seryoso ba siya or kung ano lang yung habol niya sa'yo. Kasi halos pareho lang din utol na yung pinapakita talaga ng lalaki. So kaming mga kalalakihan ay pinag-aaralan din po namin kung paano paibigin or pahulugin or makuha yung loob ng isang babae. Yes. So kung minsan is once na makapa na ito ng lalaki, once na makabisado na ito ng lalaki, kung minsan ay ginagamit po ito ng mga kalalakihan sa panloloko na buong akala minsan ng mga kababaihan ay seryoso, di ba? Na kung napapansin ninyo, na Kuya Kiko, oo nga, akala ko talaga is seryoso siya. Yung pala is, iba lang din pala yung habol niya sa akin. Nagamit lang ako, napirahan lang ako. And then ito ngayon, inatsapweran niya na ako. Yes. So ito mga utol bilang isang lalaki na rin talaga, pero pagdating sa mga kalalakihan din baka makakuha kayo ng teknik dito, nako po. Pero please lang gamitin nyo ito sa tama. So ito ngayon, ang ginagawa ng mga babaerong lalaki is kapang-kapa po nila kung ano yung kagustuhan ng isang babae. Which is, we manipulate two things. Yung needs at saka wants ng babae. Yes. So, inaalam po namin kung ano yung mga needs ng mga kababaihan at saka kung ano yung wants ng mga kababaihan. So, isa-isahin natin na para malalaman nyo rin at saka para mabisto nyo rin yung mga teknik ng mga kalalakihan. Naunahin natin yung about sa needs, kung ano ba yung kailangan ng mga kababaihan. So, kaming mga kalalakihan ay alam na alam po namin na kayo mga babae is nangangailangan ng taong makakausap halos araw-araw. Yes, yung taong pwede mong kausapin, pwedeng nakikinig sa kanya araw-araw. Yes, na lahat na lang ng sasabihin ng isang babae is nandyan yung lalaki, nakikinig, and then nakikipagbatuhan ng salita. Kasi emotionally, kung minsan yung mga babae ay nagiging malungkot deep inside. And then kapag may lalaki kasi na kumakausap sa kanila, ay unti-unti na nahuhulog yung loob ng babae. Lumalambot ito. Yes. So, ngayon utol, yung mga kalalakihan ay kaya po nilang manipulahin yung isang babae na papaniwalain na kunwari is nakikinig din yung lalaki na nandito siya palagi. Yes, kinakausap ka. Sa oras na kailangan mo nang makausap is nandyan ka agad siya. Yes. So isa po yan sa inaalam din ng lalaki. And then pagdating kasi sa wants, na kung ito na nakikita mo na yung lalaki is nagbibigay na sa'yo na kung ano-ano dyan ng regalo, lalong-lalo na kung ano talaga yung pinaka-want ng isang babae. Yes. So that's why nagugulat yung ibang kababaihan na nabibigyan kayo ng mga regalo, na kung minsan talaga isang pinapaulanan kayo. Lahat-lahat ng kagustuhan ninyo is binibigay ng lalaki. Yes. Pero ito ngayon, after na maisagot mo na yung isang lalaki na nagiging kayo na, and then kapag nakuha niya na yung kagustuhan niya sa'yo, dito na, kung minsan is nagtataka na yung mga kababaihan na uy, teka lang, bakit kaya parang nagbago na siya? Bakit kaya parang nakuha niya lang yung kagustuhan niya sa akin? Isang parang nawawala na siya ng gana sa akin. Yes. Kasi gano'n na nga utol, depende kasi sa habol din ng lalaki. Kapag katawan mo lang yung habol ng lalaki, and then kapag naibigay mo na ito sa kanya, ay talagang mawawalan at saka mawawalan na siya ng gana. Kasi nakuha niya na yung kagustuhan niya din. So, same thing din ito sa love. Na kung yung pinupurso or yung hinahabol ng lalaki is yung pagmamahal mo, and then naibigay mo na ito sa kanya, and then todo bigay ka pa, binuhos mo pa lahat-lahat sa kanya, ay sadyang mawawalan din siya ng gana sa'yo. Kasi nakuha niya na rin yung kagustuhan niya. Yung pagmamahal. And then pagdating naman sa pera, kung yung habol ng lalaki is pera lang,
ay once na nabibigyan mo na siya or palagi ka nang nagpapadala is nagiging okay siya. Okay? Ibang usapan to. Na pagdating kasi sa pera is nagiging okay yung tao or yung lalaki. Pero after that, na mabigyan mo na siya ng pera, pagkalipas ng ilang oras or ng ilang araw is babalik na naman siya na parang walang gana sa'yo. And then, nagkakaroon lang siya ng gana or kakausapin ka kapag may kailangan lang. Yes. So ganun po yun. Yung tricks ng mga kalalakihan ay pahulugin muna yung loob ng isang babae and then magpapahabol na. Kasi ito ha, bilang isang lalaki mga utol, yung panliligaw or yung pagmamahal sa isang babae ay napakahirap din. Yes, di ba? Kung napapansin niyo sa panliligaw stage ay iniintindi kayo ng lalaki. Yes, binibigay yung lahat-lahat. And then after na magiging kayo na is ito na, hindi ka na iniintindi. Hindi ka na binibigyan ng regalo. And then dito mo na masasabi na sa umpisa lang talaga yung mga lalaki. So ganun po yon. Kasi ganun na nga, napakahirap po talaga yung manligaw sa babae. Napakahirap po mag-effort at saka mag-invest sa babae. So that's why kung maibigay mo na sa lalaki is kusa na lang itong nahihinto din ng mga kalalakihan. Kasi kung kayo na mismo nag-e-invest at saka nag-e-effort sa mga lalaki, so bakit pa kami mag-e-invest? Bakit pa kami mag-e-effort? Ikaw mismo ay kusa mo na rin na binibigay sa amin eh. Yes. So ganun po yun. So pagdating naman sa mga babaero, ay pareho lang din yung ginagawa. Kaso lang, nawawala lang ito ng respeto. That's why ginagamit na sa panluloko, ginagamit na sa karahasan, sa pambobola. So, ito mga utol, para makaiwas din kayo sa lalaking manluloko is, that's why always ko po na sinasabi na may 3 months rule tayo. May 3 months po tayo na kailangan mo munang kilalanin yung isang lalaki bago mo sagutin. Paabutin mo muna ng 3 months kasi let's say kakahiwalay niya lang pala sa ex niya and then sinagot mo na siya na hindi pa umabot ng 3 months. Kung minsan kasi is bumabalik pa yung nararamdaman sa mga exes. So kung minsan dito na pera or nagiging rebound lang yung isang babae. So that's why kailangan mo talagang paabutin muna ng 3 months. And then after na masagot mo na siya sa loob or pagkatapos ng 3 months is dadagdagan mo pa ng another 3 months na bago ka magpagalaw, bago ka mag-invest sa isang lalaki. Dahil dyan mo makikita kung ano yung pinakamotibo niya sa'yo. So yun po ha, tinuturo ko or naturo ko na sa inyo kung ano yung mga tricks or technique ng mga babaerong lalaki para maghabol yung isang babae. Okay? So umpisa ay nag-e-invest at saka nag-e-effort. And then after that, once na mahulog na yung loob mo, umaatras na ikaw na ito talagang maghahabol. Sigurado po yan. So, that's why kailangan mo munang paabutin talaga ng ilang panahon, ng ilang buwan, para makita mo rin talaga kung ano yung pinakamotibo ng isang lalaki. Para hindi ka rin talaga maloko utol. Para hindi ka rin maghabol na maghabol. Na which is, kailangan mo munang hayaan or tignan or pagmasdan kung ano yung pinakamotibo niya sa'yo bago ka mag-invest at saka bago ka mag-effort. Okay? So yun lang po mga utol ha. Sana'y malinaw sa inyo at saka sana'y nakatulong yung video na ito. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.